Hi, welcome back ulit dito sa aking channel, Arctech TV. Last time, doon sa part 2 ng orthographic view, ito natapos ko yung 3D view ng form na ito. Pero yung 3D na ito ay consist of segmented lines lang. So ngayon tutuloy ko, gagawin ko siyang isang 3D element na one entity lang. So solid form. So simulan na natin. Gawin ko lang muna itong isang viewport. So punta muna ako dito sa single viewport. So para kitang kita. Then next step, gawa muna ako ng cube. So rectangle. Para makapag-adjust ako ng aking UCS. Balik ako sa 3D basic. And extrude ko lang ito. And create lang muna ako ng layer. New layer. Call 3D. Assign ko ng kulay na blue. Current. Okay. Next step, dito ako magagawa ng P-line. At i-extrude ko siya papunta doon sa right. Para mabuo ko itong unang form. So, magkikreate lang ako ng P-line. Pero, kailangan ko may lagay UCS dito. So, next command is UCS. Then, face. Then, click ko lang itong face na yan. So, ito na aking UCS. Ang Y niya ay pataas, ang X ay pa horizontal. Pero ilagay ko ito dito. Pwede natin i-move yan eh. At alisin ko na yung aking cube. So, gagawa na ako ng P-line. P-line ang command. Titrace ko lang itong line na to. Close. So, meron na ako ditong P-line. Then, pwede ko nang burahin yung line na yon. Or yung original line. So, ngayon, ito pwede ko nang i-extrude ng papunta doon sa right side. So, click ko lang ito, then extrude. See? Pwede tayo mag-extrude dito sa kaliwa, pwede sa kanan. This time, lagay ko lang dito sa kanan. Oh, nakalampas. Pero pwede rin. Hanggang dito lang sana sa line na to ang gagawin ko, pero pwede rin naman ganyan. Let's try to adjust. Ayun. Okay. Burahin ko na rin yung line na to. Hindi ko na kailangan to. Kasi nabuo ko na yung form. So next is ito naman sa likod. Gawin ko itong side na to. So P-line ulit. P-line. Click. 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 Close. Then same thing. Extrude. This time hanggang dito. Yun.
Then, burahin ko yung line. Original lines. So, ayan. Tapos na. Tapos na kagad yung form. Ano na siya? Dalawa siyang entity. Tingnan natin dito sa visualize. Yan. Pag may kulay, mas madaling ma-visualize. So, ito yung isang entity at ito isang entity. Dalawang entity siya. So, para maging isa, gamitin itong punta tayo sa home and click union. Then, click yung object and another object. And enter. So, ngayon, naging isa na siya. Isang entity na siya. So, ayan, tapos na. Kabilis lang. So, save lang natin. Save. Then, let's try to create a hole or bubutasan natin din sa lugar na to. So, alisin lang muna natin yung kulay. Balik tayo sa visualize. Then, no face style. This time, gawa tayo ng bilog. Circle. So, command circle. Oops. UCS muna baguhin natin. UCS. Kailangan word. And mag-circle tayo. Circle. Dito. Yung. Then, balik tayo dito sa home. Click lang ang line. Extrude. Yan. So, ilagay lang natin dito sa gitna. So, ayan. Burahin lang muna natin or move natin to para maganda yung view ng ating 3D. Alisin mo na rin to. Yan. So, ito yung ating 3D. Let's try to create a hole. Butasin natin to. So, ang command is subtract. See? Ito yung command, subtract. So, i-click yung bubutasin. At i-click yung magiging butas. I-subtract. Then, enter. So, ayan yan. Butas na siya. Isang entity pa rin siya, pero may butas. So, balik tayo sa visualize. Lagyan natin ang kulay. So, ayan. Tapos na ang ating 3D. Ayan na may butas pa. Ayan, madali lang yung paggawa ng 3D nito. Okay, so this is part 3 ng 3D na ito. So, sana may konti kayong matutunan dito sa ginawa ko. And until next video, dito na lang. Thank you.